Sa lahat po ng pumunta dito para tumulong as a president po at sa organizations, maraming salamat po for coming to help us promote this film. Gaya po ng sabi ni Direk, more than 1 year in the making na po itong pelikula na to, and excited lang din kami na mangyayari na. I'll be playing as Daniel Bartolome, representing the fire department. So, starting from Academy, makikita natin yung pagdadaanan ng mga characters natin until maging professional sila sa mga ginagawa nila. So, ayun po yung abangan natin. Salamat po. Thank you, Paolo. And now, ito po ang pinakamalaki niyang pelikula bilang lead actress. She is from Star Magic of ABS-CBN. Galing po siya sa When Magic Hurts na supporting, pero ngayon ay bidang-bida na. Please welcome Miss Maxine Trinidad. Miss Major General Neil Ansangan, members of law enforcement, to the press, to the family, to the beautiful wives, good afternoon po. Maraming salamat po unang-una sa pag-allow sa amin na suotin ang sacred uniform nyo. Maraming salamat po. Isa pong malaking bagay sa production ng Pinoy Flix ang bigyang permiso po na suotin po ito. Ako po ay si Maxine Trinidad. Nanggaling po ako sa Pinoy Big Brother, if you're familiar with that reality show. And ngayon po, I will play the role of Captain Hannah ako. Siya po ay miyembro ng... Ako po ay magiging tanyente dito at para po sa kalaman ng lahat, ako din po ay nanggaling sa family ng law enforcement, kaya po ang may offer ko po dito ay authenticity and genuine para mas mapairal pa ang integridad ng ating mga kapulisan. Maraming salamat po. And of course, last but not the least, isa siya sa mga kinikilala magagaling na artista sa kanyang henerasyon. Nasa GMA Sparkle at galing lang po siya sa critically acclaimed theater na Anino sa Likod ng Buwan. Please welcome Mr. Martin Del Rosario. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Martin Del Rosario playing the role of Teniente Ricky Mapa. Yun po, gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng mga taong involved, yung mga taong sumuporta ng aming pelikula, Beyond the Call of Duty. And ako po, excited na po ako rin dahil it's been a while bago ko nakatrabaho ulit si Direk JR. 2018 pa yata yung huli, so medyo matagal. PNP din, buhay ni Mama Sapat na story. So ito ngayon, second film with Direk about PNP pa rin. Kaya excited na po ako. And actually, sobrang saya ko rin na maging parte ng isang pelikula na mag-showcase ng kabayanihan at anong klaseng serbisyo ang pinaprovide ng ating mga pulis para ma-maintain ang seguridad ng bawat isa sa atin dito sa ating bansa. Kaya maraming salamat po. Okay, thank you so much. Narinig niyo na po ang ating panel. Of course, later on, yung iba nating mga actors na pwede rin tanongin. The floor is now open to our Q&A, mga kapatid. The first set of questions will come from Romel Gonzalez of PEP. Yes, hello. Good afternoon, everyone. My first question is for Maxine. Maxine, nabanggit mo kanina, you're a family of law enforcement. Pwede mo pakisabi kung ano-ano at sino-sino? Sige po. Ako po ay kapatid po ni Hinirang Class 2021 po, Jico Trinidad. Ako din po ay pamangkin ni General Escobar. At ako rin po ay anak din ni Jill Trinidad. Membro din po sila ng PNP. At in fact po, 2022, I took the Philippine National Police Academy admission test. And I was blessed to pass first take. But then I got the opportunity to help my family through the Pinoy Big Brother. So I have to take the risk and grab the chance. And I think that was the best chance that I have chosen because I am now an actress for a reason, to portray the role of a PNP. Congratulations. And then Maxine, I was told by someone na dito sa pelikula, magpapakalbo ka sa tunay na buhay. Totoo yun? Yan po ang aabangan nila. Yan po ang aabangan So nila. if ever nga, paano ka nakumbinsin na magpakalbo? And paano yung iba mong commitments kung kalbo ka? Although may wig naman, di ba? Pero parang, ano yung risk for you, di ba? Paano ka nakumbinsin?
I think that's the purpose of being an actress po. Being flexible and willing to put everything, the effort. Because if you're passionate with your work, hindi nyo na po may isip ko ano maging physical appearance. And again po, the fact that I took the examination of PNPA, I was able to adopt what I'm gonna be have been through. What are the consequences or yun nga po sa pagbabago. And I think sa pelikula na to, hindi ko man na-proceed yung pag-PNPA ko dati. I think this is the best chance na sa pagiging artista, mas maiportray ko ang kanilang sakripisyo bilang miyembro ng kapulisan. So, given a chance na itutuloy mo yung pagiging law enforcer mo, gagawin mo, kayang-kayang talikuran ng pag-aartista. I am not closing doors po for the law enforcement. Ayun, thank you, Maxine. Thank you po. And my next question is for dun sa kay Paolo at kay TJ. Yung uniform niya is Fire Brigades, tama ba ako? So yun, ikaw muna Paolo, when you were young, naging pangarap mo maging bumbero sa tunay ng buhay? Siyempre, batang lalaki, may isip mo rin minsan gusto mong police, gusto mong magpiloto, gusto mong maging firefighter. Pumasok din sa isip ko, pero I guess umabot din yung age na mas nangibabaw yung gusto mong maging aktor. Parang, Hindi ka ba reservist, Paolo, ngayon? hindi po. Pero given a chance, gusto mo? Yes, gusto po. Bibigyan po ako ng opportunity to serve my country ba? Hindi po. And then, dito nga is firefighter ka, di ba? Tsaka si TJ. Pero let's face it, ang mas nag-glorify talaga, sundalo and police. Ikaw, Paolo, anong pwede mong sabihin sa mga tao para pakita na ang mga bumbero ay mga bayani rin, tulad ng mga police at sundalo? Para sa akin kasi, syempre, ang heroism is iba't ibang klaseng forms yan. Diba? A parent can be a hero to a child. Diba? A teacher can be a hero to a student. So, kanya-kanya po tayo ng pagiging kanya-kanya po tayo ng purpose sa buhay kung paano tayo magiging hero. So, sa firefighting, diba? Sa police, sa mga militar, kanya-kanya po tayo ng mga sinasalbang tao. Kanya-kanya po sila ng mga natutulungan. Kanya-kanyang sitwasyon po. Ayun, ang ganda naman ang sagot mo, Paolo. Thank you. And next kay TJ. Hi TJ, the last time the public saw you, medyo nagpasabog ka sa bench, di ba? Pero ngayon, isa kang firefighter, tapos bagay sa yung uniforme mo. Anong challenge sa'yo, TJ, na mag-portray ng papel ng isang bumbero sa pelikula? Challenge, syempre, yung portray na maayos yung character as a firefighter. Especially, yung bata kasi ako, meron kasi kaming, sa labas namin, meron talagang bumbero andun. So nakikita ko, hanggang ngayon nandun pa rin na every time na merong sunog, nakikita mo talaga kung paano sila rumiresponde. So nakikita namin, tsaka yung kaba ng mga tao pag narinig mo na aalis yung mga bumbero. So ngayon, bilang ako na yung nandun sa posisyon na to, kailangan kong makita ko ano talaga pinagdadaanan nila. Kasi sa totoo lang, talaga mga bayani sila. Kasi nire-risk nila yung buhay nila. Delikado yung trabaho nila na mahirap sumagupa sa apoy. So, malaking klaseng paghahanda at saka talagang kailangan professional ka para sumagip ng buhay ng tao. So, malaki talaga at mahalaga yung trabaho ng mga firefighter natin. So bagay pala talaga sa yung role mo kasi madalas kang maka-witness ng tunay na sunog. I mean, not the sunog, but yung may responding mga firefighters. Kasi sa harapan lang namin yung main, what do you call this? Station. So, every time na talagang may sunog, mararamdaman mo talaga yung mga tao. So, nalaman ko pa nga yung iba libre lang, na parang talagang ginagawa lang nila yun para makatulong. So, hindi sila nababaya. Parang talagang mga nag-aano sila. Ano tawag doon? Volunteer. So, nakakatuwang isipin na talagang kung gusto mo talagang tumulong, hindi kailangan na meron kang something, basta mag-volunteer ka, gusto mo yung ginagawa mo, makatulong sa tao. Feeling ko may reward yun in the future. Dito ba may eksena kayong papasok kayo na sa tunay na nasusunog na establishment? May ganun ba? I think, ayan, meron po kami yan, kaya abangan niyo po yan kasi talagang pinaghahandaan po yun ng production at saka ni Direk. So, yun po. So, hinahanda po namin yung mga sarili namin dito. Ayan. Thank you everybody and congratulations.